Hello guys! Alam nyo ba kung saan tayo ngayon? Kakaiba ang itatampok namin sa inyo ngayon. Nandito tayo ngayon sa Kibungan, Benguet. Ito yung tinatawag nilang Switzerland of Benguet. So nandito tayo sa campsite 1445 Mais L or Buga papunta sa Takadang. At yan ang ihahatid namin sa inyo. Ang Kibungan ay isa sa 13 bayan ng lalawigan ng Benguet. Ito ay matatagpuan sa hilagang kanluran ng Benguet at kilala bilang isang producer ng sayote dahil sa lawak ng taniman na matatagpuan dito. Lingid sa kalaman ng marami, ang Kibungan ay tahanan ng mga Rocky Mountains at mga maliliit at malalaking mga talon na rumaragasa. Dahil dito, ang bayan ng Kibungan ay binansagang Switzerland of Benguet. Ito ang dahilan kung bakit maraming mga organisasyon tulad ng mga hikers at mountain climbers ang nahahalina na tumulak dito. Noong nakaraang taon, umalingaw-ngaw ang balita ng mga hikers at mountain climbers na bumulabog sa social media kagaya ng YouTube at Facebook tungkol sa kanilang kakaibang karanasan sa Kibungan Cross Country. Lalo pa nilang pinamangha ang mga tao sa mga malaparaisong larawan ng Crying Mountain na matagal nang umiiyak sa takada ang Kibungan. Ito ang nagtulak sa akin na ilagay ang Kibungan Cross Country na isa sa aking itinerary sa aking bakasyon. Kaya't nung nabigyan ako ng pagkakataon, ay pinagpasyahan kong tumulak sa Kibungan sa tulong ng aking pinsan na si Mark Tadiaas, isang tour guide sa nasabing bayan. Matutupad ang aking pinapangarap na adventure. Alam ko na ang aming paglalakbay ay hindi madali, lalo na't ayon sa mga hikers at mountain climbers, ang level of difficulty ng 30 to 40 kilometer trek na ito ay 8 to 9. Ibig sabihin, hindi inirekomenda sa mga beginners na hikers or beginner. Alas 5 ng umaga nung kami ay dinala ni Pulpul, aking pinsan sa Tanap Jump Off Point. Mula sa daan ay mababa na agmo ang Mount Kilkili ng Barangay Palina na sinasabing sleeping volcano dahil sa perfect cone nito. Magkahalong kaba at excitement ang aking naramdaman habang sinisimulan namin ang aming paghakbang pababa sa open path na ginawa ng mga locals. Pagkatapos ng 50 meters na paglalakad pababa ay unti-unti nang bumungad sa amin ang angking ganda ng Tanap Rice Terraces. Sinay din Tanap Rice Terraces ngayon. Yan, ito yung local na Kintuman rice ng Kibungan Benguet. Ito yung red rice. Hindi pa nila naani. Ang ganda. Sa baba ng rice terraces ay aming tinawid ang isang hanging bridge na nagdudugtong sa kabila ng simula ng aming pag-aakyat. Ganito nila pinapatuloy ang kanilang mga palay para hindi masira o kaya mabulok. Kung minsan ito ay ginagawa sa may apoy sa ibaba.
Habang kami ay umaakyat, nag-umpisa na akong humingal at doon ko napagtanto na ang trek na ito ay kinakailangan talaga ang masusing paghahanda sa katawan na hindi ko ginawa. Kaya hito ako ngayon, parang aso ang aking paghinga, labas dila. Buti na lang at napapawi ang aking hingal at pagod dahil sa di matawarang ganda ng tanawin na nagbibigay buhay sa akin para magpatuloy sa pag-akyat sa bundok. Ang ganda ng kalikasan na ito ay bumabati sa amin ng magandang umaga. Humot. Ganda talaga ng tanawin. Grabe. Para kang nanonood ng sine. Hindi lang ang magagandang tanawin ang bumabati sa amin ng magandang umaga, kundi pati rin itong mga wildflowers tulad ng Benguet lily na nasa daan mismo, na sila ang bumabati ng magandang umaga sa bawat manlalakbay ng Kibungan Cross Country. I think that I shall never see a poem lovely as a tree that me in summer wear, a nest and robins on her hair. Tama ba yun? Swerte namin at nakiayon ang panahon sa amin. Si Haring Araw ay nagtago muna sa likod ng mga ulap, kaya hindi namin ramdam ang init sa araw na iyon. Oh no. Mga 8:30 ng umaga nang marating namin ang Boga campsite na tinatayang 1,445 meters above sea level. Nagpahinga ng kunti habang kumakain ng snack. Dito ay maaliw ka sa magagandang tanawin. Ganda ng view. Sa site na ito ay tumambad sa amin ang isang matayog at malumot na Rocky Mountain. Nakakaaliw tingnan. Pero medyo kinabahan ako dahil doon pala Kung kami nakikita mismo niyo yung bundok aakyat na yan, papunta may sa talon Takadang dito. proper. Sa taas ng talon na to, doon kami dadaan daw papunta sa Takadang. Ayun.
So, kaya nyo to? Pagkaraan ng ilang minuto, ay sinimulan namin ang aming paglalakad. Dito ko rin napagtanto na hindi ka magugutom sa daan dahil ang daming mga wild fruits, wild flowers sa daan na pwedeng kainin except for the flowers. Bumabalik tuloy ang alaala ko noong kabataan ko. Mas mabilis sana ang aming paglakad kung hindi ako namulikat sa daan. Maniniwala kayo't hindi, 15 times nag-cramps ang aking tuhod. Dahilan ito ng hindi ko pag-inom ng aking gamot at gatas. Problema lang. Nag-cramps ang paa ko. Pang-apat na beses na itong nag-cramps. At kung naubusan kayo ng tubig sa daan, huwag kayong mag-alala dahil sa daan ay may fresh water kayong pwedeng pagkunan ng tubig. Ayan, lagyan ko ng tubig ang aking container. Kahit namumulikat ang aking paa, ay pilit ko itong inihahakbang paunti-unti kahit masakit. Sinimulan ko na kasi kaya dapat abantiling tayo, huwag aatras. Kagaya ng sinabi ko, ang mga pagod at pamumulikat ng aking paa ay naiibsan dahil sa mga di ko mailarawang ganda ng mga tanawin na nakapaligid sa amin. Kahit matarik ang daan, nakakatakot at ramdam natin ang pagod, mas angit pa rin ang di mailarawang kakaibang karanasan na ito. Napakaganda at napakaromantik ang mga tanawin. Doon tayo galing kanina, yung pinakita ko sa inyo yung bundok na ito kanina. At doon din tayo galing. Ang bandang yan, that's part of Palina. And then after Palina, we have Dada. It's part of Bacon. Bacon is another municipality of Benguet. Yan. That part naman, that is Madayman, I think. Yeah, it's Madayman. Yes. Yeah. Sisiling tayo dito. Sisiling tayo. Wow, sarap ng silungan. Ito. Ito. Silungan. Actually guys, habang ikaw ay pakyat ng pakyat sa bundok, dito sa Takadang Trek na to, ay napakaganda. Gumaganda, paganda ng paganda ang mga views. Kaya payo ko sa inyo, magdala ng yung phone na malaki yung yung phone para punuin niyo ng mga videos niyo, kasi sayang itong oportunidad kung nakapunta kayo dini wala man kayong mga videos or photos, and mamiss niyo itong mga napakagandang views. Ito
Saan ka pa? Para kang, I don't know if as if you are in New Zealand or in the other country, but only to find it out na nandito lang tayo sa Kibungan, Benguet. Kaya tara na dito sa Kibungan, Benguet. Mag-trekking na tayo. Okay guys, so saan ka pa? Kung gusto mo makita ang napakagandang views na mga yan, ay magplano na, mag-avail na kayo doon sa Kibungan Cross Country para makita ninyo itong mga magagandang views na to. Alam nyo guys, kahit nanginginig akong inaakyat ang mabatong bundok na to, ay nararamdaman ng aking yapak ang paghinga ng bundok na to. Napakasarap sa aking pakiramdam. Alas 12 na ng hapon. Feel talaga to, guys. Namin ang tuktok ng Tagpaya campsite. Dito ko ulit hinusog ang aking mga mata sa mga magagandang tanawin dito sa Tagpaya campsite. I survive. Look at that stunning view, guys. So, Kibungan Cross Country na tayo, guys. Punta na kayo dito sa Kibungan and try this trek. Dito sinimulan ni Mark na maghanda ng aming kape at pagkain. Lalong sumarap ang paghigop namin ng kape. Dito, lalo na't kami ay napapaligiran ng mga pine trees at awit ng mga ibon na siyang nakakaragdag ganda sa lugar. Ilang minuto pa lang ay bumaba na ang mga ulap. Feeling ko tuloy, parang kami nasa langit. Ito yung campsite. Lawak sa top na to. So dito kayo magka-camp. Kung gusto niyo mag-stay dito. At saka makikita niyo mga iba't ibang mga tanawin, mga views sa mga barangays ng poblasyon, and in that part also pwedeng makita yung ano ng bakon. May parte ng bakon dyan. Yan. Dito laglag.
Maganda siya. Pasado alauna nang tumuloy kami papuntang Takadang. Akala ko ito'y Paano malapit ito? lamang dahil nakasulat rito na 2.3 Dadaanan. kilometers lamang. Pero ang totoo ay naging 5 to 6 kilometers. Nge. Ako, mahirap ito, Totoy. Dito, inabutan kami ng malakas na ulan sa daan na siyang Ito sanhi yung daan. ng pagiging madulas nito. Nakarating kami sa Takadang at tumuloy kami sa Asa Elementary School ng 3:30 p.m. Dahil sa malakas ang ulan at ayaw ng Crying Mountain na aming masaksihan ang kanyang pagluha dahil sa kapal ng ulap, napagpasyan namin ni Mark na magpalipas ng gabi Anak no bantalaan sa nasabing paaralan at bukas na lang namin ipagpapatuloy ang aming paglalakbay.